Sa paanan ng isang tahimik na kabundukan, may isang maliit na kubong nakatayo sa gilid ng bukirin. Hindi ito maganda, hindi rin ito matibay. Ang bubong ay yari sa lumang yero na may ilang tagpi. Ang dingding ay pinagdugtong-dugtong na kahoy at sawali at ang sahig ay lupa lamang na pinatag sa paulit-ulit na pagwawalis. Kapag umuulan, may bahaging tumutulo. Kapag malakas ang hangin, umiingit ang bubong na parabang anumang oras ay lilipad. Doon nakatira si Lara, isang biyudang magsasaka na umuupa lamang ng lupa kay Don Severino Baltazar, ang pinakamayamang may-ari ng lupain sa kanilang bayan. Si Lara ay simple lang. Hindi siya nagsusuot ng mamahaling damit. Madalas kupas na blusa, lumang palda at tsinelas na ilang beses nang tinahi ang suot niya. Ang buhok niya ay laging nakatali, hindi dahil sa ayaw niyang mag-ayos, kundi dahil lagi niyang kailangang kumilos. Kailangang magtabas ng damo, malinis ng bote, mag-alaga ng kambing, magtinda sa palengke at magbilang ng baryang kadalasan ay hindi pa rin sapat. Ang kabuhayan niya ay pagbebenta ng gatas ng kambing. May ilan siyang kambing sa likod ng kubo. Hindi marami, hindi rin matataba. Karamihan ay payat dahil hindi niya laging nabibigyan ng magandang pagkain. Gulit sa mga kambing na iyon, kumakapit ang kanyang pag-asa. Sa bawat bote ng gatas na dinadala niya sa palengke, dala rin niya ang munting panalangin na sana sa araw na iyon makabenta siya ng sapat. Dati, hindi nag-iisa si Lara. May asawa siya noon, si Mando, isang tricycle driver na simple, mabait at masipag. Hindi malaki ang kinikita ni Mando sa pasada, ngunit lagi siyang umuuwi na may ngiti. Minsan may dalang pandesal, minsan saging, minsan naman kung maganda ang kita, maliit na supot ng pansit mula sa karinderya. Tuwing gabi noon, uupo silang dalawa sa maliit na hagdan ng kubo habang tanaw ang madilim na bukirin. "Lara," sabi ni Mando minsan habang pinupunasan ng pawis sa noo, "balang araw, magkakaroon din tayo ng sariling lupa." Napamiti si Lara habang nagbabalat ng saging. "Ilang beses mo na yang sinabi? At ilang beses ko pa ring sasabihin, kasi kapag tumigil akong sabihin, baka tumigil na rin akong maniwala. Paano kung hindi mangyari? Tuloy pa rin ang pangarap kahit mabagal." Napatingin sa kanya si Lara. "At ano ang gagawin natin kapag may sarili na tayong lupa? Mag-aalaga tayo ng maraming kambing. Ikaw ang gagawa ng pinakamasarap na gatas sa bayan. Ako ang magde-deliver. Lalagyan ko ng malaking karatula ang tricycle ko. Ano ang nakasulat?" Tumayo si Mando, kunwari ay may hawak na karatula. "Gatas ni Lara, pampalakas, pampasaya, pampaganda." Napatawa si Lara. "Pampaganda agad?" "Oo, kasi ikaw yung gumawa. Lahat ng gawa mo gumaganda. Bulero ka talaga." "Hindi totoo. Ganda ka kahit pagod. Ganda ka kahit amoy kambing." "Halaka!" Hampas siya ni Lara ng pamaypay at nagtawanan silang dalawa sa ilalim ng tahimik na gabi. Mahirap ang buhay nila noon, ngunit hindi mabigat dahil may kasamang mangarap. Ngunit isang gabi, hindi na nakauwi si Mando. Habang pauwi mula sa pasada, nabangga ang kanyang tricycle ng isang malaking truck. Hindi huminto ang driver, walang tumulong agad. Hit and run ang nangyari. Nang nakarating si Lara sa ospital, malamig na ang kamay ng kanyang asawa. Hiniwakan niya iyon ng mahigpit. Parang kapag hindi niya binitawan, baka bumalik ang init. Baka sabihin nito, "Biro lang Lara, andito pa ako." Ngunit hindi na nagsalita si Mando. "Mando," bulong ni Lara habang tumutulo ang luha sa pingis, "sabi mo sabay nating tutuparin ang pangarap." Walang sagot si Mando. Mula noon, naging mas tahimik ang kubo, mas malawak ang gabi, mas mahirap ang umaga. Wala silang anak. Matagal nilang ipinagdarasal iyon, ngunit hindi sila biniyayaan. Kaya nang nawala si Mando, wala nang batang yayakap kay Lara. Wala nang tatawag sa kanya ng nanay. Wala nang maingay na yapak sa loob ng kubo.
Ang naiwan lang ay ang ilang kambing, ang lumang litrato nila ni Mando at ang pangarap na parang kandilang nauubusan ng apoy. Ngunit kahit wasak ang puso, hindi tumigil si Lara. Tuwing madaling araw, gumigising siya bago pa sumisikat ang araw. Nagpapakulo siya ng tubig upang linisin ang bote, naggagatas ng kambing, naglalagay ng takip at maingat na dinadala ang mga bote sa palengke. Habang ginagawa iyon, madalas niyang kausapin ng litrato ni Mando. "Ginagawa ko pa rin," sabi niya minsan habang pinupunasan ng isang bote. "Hindi ko alam kung kaya ko, pero nisusubukan ko pa rin." Ngunit hindi naging madali ang pagtinda ng gatas. Hindi sapat ang kalidad ng gatas ng kanyang mga kambing. Minsan mabilis itong mapanis. Minsan may kakaibang amoy. Minsan hindi nagugustuhan ng bumibili. At bawat balik ng kustomer ay parang dagdag sugat sa dignidad ni Lara. Dagdag pa roon ng pressure ni Don Severino. Si Don Severino Baltazar ay isang lalaking sanay yumuko ang tao sa kanyang harap. May malaking bahay siya sa itaas ng burol. May malawak na lupain. May mga tauhan. At may ugaling akala mo ay pag-aari niya pati hangin sa paligid. Sa harap ng mga mayayaman, magino siya. Sa harap ng mga mahihirap, malamig ang mata niya. Isang hapon, dumating siya sa kubo ni Lara sakay ng itim na sasakyan. Bumaba siya na nakaputing polo, mamahaling relo, at sapatos na makintab kahit maputik ang daan. "Lara," tawag niya. Lumapit si Lara, hawak ang basahang gamit niya sa paglilinis ng bote. "Opo, Don Severino. Alam mo na siguro kung bakit ako nandito." Napayuko siya. "Tungkol po sa upa." "Tama, at ilang linggo ka nang huli." "Pasensya na po, mahina po ang benta nitong mga nakaraan." Tinignan ni Don Severino ang maliit na kulungan ng kambing. Napangisi siya. Mahina ang benta dahil mahina ang produkto. Parang may tumusok sa dibdib ni Lara, ngunit pinili niyang manahimik. "Ginagawa ko naman po ang lahat," mahina niyang sabi. "Ang lahat?" ulit ni Don Severino. "Kung ginagawa mo ang lahat, bakit hanggang ngayon ganyan ka pa rin?" Napakuyom ang kamay ni Lara sa hawak na basahan. Gusto niyang sabihin na hindi lahat ng nagsisikap ay agad umaangat. Gusto niyang sabihin na hindi lahat ng mahihirap ay tamad. Gusto niyang sabihin na minsan, kahit ibigay mo ang buong lakas mo, may mga pagkakataong kulang pa rin dahil wala kang puhunan, wala kang makinarya, wala kang koneksyon, at wala kang taong sasalo kapag bumagsak ka. Ngunit hindi niya sinabi iyon. Dahil alam niyang sa taong tulad ni Don Severino, ang hinaing ng mahihirap ay ingay lamang. "Bibigyan kita ng ilang araw. Kapag hindi ka nakabayad, may iba akong mapagpapaupahan ng lupa." Pag-alis ng sasakyan, naupo si Lara sa hagdan ng kubo. Tinignan niya ang malayo sa daang minsang dinadaanan ni Mando pauwi. "Mando," bulong niya, "ang hirap pala kapag wala ka." Pinahid niya ang luha. Pagkatapos, tumayo siya. Dahil kahit masakit, kahit pagod, kahit halos wala ng lakas, kailangan pa rin niyang kumilos. Kinabukasan, mas maagang gumising si Lara. Hindi pa ganap na maliwanag ang langit nang nagsimula siyang magpakulo ng tubig. Maingat niyang hinugasan ng mga bote, pinatuyo, at tinaguyod na walang dumi kahit kaunti. Pagkatapos, ginatasan niya ang kanyang mga kambing. Habang ginagatasan niya ang isa, hinaplos niya ang leeg nito. "Pasensya na ha, kung may pambili lang ako ng mas magandang pakain ninyo, tagal ko nang ginawa yon." Naglagay siya ng mga bote sa bayong at tinakpan ng malinis na tela. Bago umalis, tinignan niya ang litrato ni Mando. "Samahan mo ako ngayon," sabi niya, "kahit sa panalangin lang." Sa palengke, inilatag niya ang mga bote sa maliit na mesa. Sa harap nito ay may karton na nakasulat sa marker,
Sariwang gatas ng kambing, mura at organiko. Hindi man maganda ang karatala, nilagyan niya iyon ng puso sa gilid. Maliit na bagay, ngunit para kay Lara, tanda iyon na ginagawa niya ang lahat ng malasakit. Subalit, hindi lahat ng tao ay mabait. Habang nag-aayos siya, narinig niya ang dalawang tindera sa kabilang pwesto. Ayan na naman si Lara, sana hindi panis ngayon. Kawawa rin, pero minsan kasi kailangang tanggapin kung hindi para sa iyo ang negosyo. Narinig iyon ni Lara. Parang sinampal siya, ngunit nagkunwari siyang abala sa pagpupunas ng bote. Maya-maya, lumapit si Mang Pilo, isang matandang magsasaka na may kulupot na mukha at mabait na ngiti. Lara, isang bote nga. Opo, Mang Pilo, salamat po. Inom ako bago pumunta sa bukid, baka makalakas-lakas ang katawan. Napangiti si Lara. Sana nga po. Nang tanghalian na, bumalik si Mang Pilo. Hindi galit ang mukha nito, ngunit halatang nahihiya. Lara, sabi na, pasensya na. Kinabahan si Lara. Bakit po? Iba na ang amoy ng gatas. Parang nagsisimula ng mapanis. Nanlambot ang katawan ni Lara. Kakabili lang po ninyo kaninang umaga. Oo nga baka sa init, pero hindi ko na maipainom. Kinuha ang bote ni Lara at ibinalik ang bayad. Pasensya na po Mang Pilo, papalitan ko na lang po bukas. Hindi naman kita sinisisi anak, alam kong ginagawa mo ang kaya mo. Ngunit may ibang customer na hindi ganoon tabait. Isang babae ang bumalik na nakasimangot, hawak ang bote. Ate Lara, ano ba naman ito? Ayaw inumin ng anak ko, ang tapang daw ng lasa. Pasensya na po, ibabalik ko na lang po ang bayad. Dapat lang, kung hindi maayos ang produkto, wag nang ibenta. May mga taong napalingon. May isang lalaking tumawa. Nako, kawawang Lara. Gatas pa lang talo na. Ramdam ni Lara ang init sa kanyang muka. Gusto niyang maglaho, gusto niyang umuwi. Ngunit kailangan niyang manatili dahil baka may bumili pa. Pagsapit ng hapon, 3 bote lang ang tunay na nabenta. Ang iba ay binalik, ang iba ay hindi na binili. Ang kaunting kinita niya ay sapat lang para sa kaunting bigas at asin. Habang naglalakad pa uwi, mabigat ang bayong sa kanyang kamay. Ngunit mas mabigat ang dibdib niya. Paano ako magbabayad ng upa? Paano ang pagkain ng mga kambing? Paano kung paalisin ako ni Don Severino? Saan ako pupunta? Pagdating niya sa kubo, naroon si Mila, ang kaibigan niyang tindera ng gulay sa palengke. May dala itong maliit na supot ng kamote. Lara, tawag ni Mila. Kumusta ang benta? Hindi agad sumagot si Lara. Inilapag niya ang bayong at naupo sa hagdan. Pumalik na naman ang iba. Umupo si Mila sa tabi niya. Panis? Tumanggo si Lara. Pinilit niyang ngumiti ngunit bumigay ang boses niya. Mila, ginagawa ko naman ang lahat. Nililinis ko ang bote, maaga akong gumigising, inaalagaan ko ang kambing. Pero bakit parang kahit anong gawin ko kulang pa rin? Hinawakan ni Mila ang kamay niya. Hindi ikaw ang kulang, Lara. Pero parang ako ang laging palpak. Hindi. Kulang ka lang sa puhunan, sa kagamitan, sa magandang storage, sa suporta. Pero hindi ibig sabihin noon wala kang kakayahan. Tumulo ang luha ni Lara. Pagod na ako. Alam ni Mila na hindi lang katawan ang tinutukoy ni Lara. Pagod ito sa hiya, pagod sa pangungulila, pagod sa pakikipaglaban sa buhay na parang araw-araw ay may bagong bato sa balikat. Lara, mahinang sabi ni Mila, hindi ka nag-iisa. Napatingin si Lara sa kanya. Pero gabi-gabi, pakiramdam ko mag-isa ako. Hindi makasagot si Mila. Sa halip, yakap niya ang kaibigan. Nang gabing iyon, kumain si Lara ng kaunting kanin at asin. Pagkatapos, lumabas siya upang pakainin ng mga kambing. Kaunti na lang ang damon sa gilid ng kulungan, kaya itinabi niya sa isip na kinabukasan ay kailangan niyang magtabas muli. Pagod na pagod siya. Mabigat ang mga paa, masakit ang likod. Ngunit bago matulog, tumingin siya muli sa litrato ni Mando.
Kung nandito ka lang sana, bulong niya. Sa labas, nang simulang umambon, maya-maya lumakas ang ulan. Hindi alam ni Lara ng gabing iyon, may isang sugatang nilalang na lalapit sa kanyang mundo. At ang simpleng desisyon niyang tumulong kahit siya mismo ay kapos, ang magiging simula ng himala. Malakas ang ulan ng gabing iyon. Hindi ito karaniwang ulan. Malalakas ang patak, humahampas sa yero, pumapalo sa lupa at nagpapalabo sa madilim na daan. Sa loob ng kubo, nakahiga si Lara sa lumang banig, ngunit hindi siya makatulog. Ang katawan niya ay pagod na pagod, ngunit ang isipan niya ay hindi mapakali. Naririnig niya ang bawat patak sa bubong. Naririnig niya ang paghulog ng tubig sa palangganang inilagay niya sa tumutulong bahagi ng kisame. Naririnig niya ang sariling hininga. At naririnig niya sa isip ang mga salitang paulit-ulit na bumabalik. Kung ginagawa mo ang lahat, bakit hanggang ngayon ganyan ka pa rin? Napapikit si Lara. Hindi ko alam, bulong niya sa dilim. Hindi ko na alam. Bigla siyang may narinig. Me! Mahina iyon, halos malunod sa ingay ng ulan. Napadilat siya. Akala niya nung una ay isa sa kanyang mga kambing. Bumangon siya, kinuha ang maliit na gasera at lumabas upang tignan ang kulungan. Nandoon ang mga kambing niya, nagsisiksikan sa tuyong bahagi. Me! Hindi galing sa kulungan. Luminga si Lara. Ang tunog ay tila nagmumula sa gilid ng kalsada, malapit sa malaking puno ng akasya. Kinabahan siya. Madilim, malakas ang ulan, ngunit may kung anong humila sa kanyang dibdib. Kinuha niya ang shawl at itinaas ang gasera. "Sinong nandoon?" tawag niya. Walang sumagot. Me! Dahan-dahan siyang lumapit. Ang putik ay kumakapit sa tsinelas niya. Ilang beses siyang muntik madulas. Nang marating niya ang ilalim ng puno, nakita niya ang isang puting kambing na nakahiga sa putikan. Basang-basa ito, nanginginig, payat, marumi. Ang isang paa nito ay may sugat at tila hindi maigalaw. Nakatingin ito kay Lara na may mga matang puno ng takot at pagod. Napahinga ng malalim si Lara. "Naku, kawawa ka naman." Lumuhod siya sa putik. "Huwag kang matakot, hindi kita sasaktan." Bahagyang umurong ang kambing, ngunit halatang wala na itong lakas tumakas. "Sinong nag-iwan sa'yo rito?" tanong ni Lara kahit alam niyang hindi ito makakasagot. Tinitigan siya ng kambing. Sa mga mata nito, nakita ni Lara ang sarili niya. Sugatan, iniwan, walang mapuntahan. "Pareho pala tayo," bulong niya. "Pareho tayong pagod sa buhay." Inalis niya ang shawl sa balikat at ibinalot sa katawan ng kambing. "Dadalhin kita sa kubo, tiis lang." Mabigat itong buhatin lalo na at basa ang katawan. Nadulas si Lara sa putik, napaluhod at sumakit ang kanyang tuhod, ngulit hindi niya binitawan ng kambing. "Konti na lang," hingal niyang sabi. "Malapit na tayo." Pagdating sa kubo, inilapag niya ang kambing sa tuyong banig. Kumuha siya ng malinis na tubig at basahan. Maingat niyang hinugasan ng sugat sa paa nito. Nang madampian ng sugat, napasigaw ang kambing. "Me!" Napapikit si Lara. "Pasensya na, alam kong masakit, pero kailangan natin itong linisin para hindi lumala." Lininis niya ang sugat, linagyan ng dinikdik na dahon na alam niyang ginagamit sa sugat ng hayop at binalutan ng malinis na piraso ng lumang tela. Pagkatapos, napaupo siya sa sahig. Pagod na siya. Basang-basa ang damit, nanginginig ang kamay, masakit ang likod. Ang buong araw niya ay puno ng pagod at hiya at ngayon ay lalo pang nagdagdagan. Ngunit nakita niya ang kambing na nanginginig pa rin at halatang gutom. Tumingin siya sa paligid. Wala siyang nakahandang pagkain para dito. Hindi niya ito bibigyan ng pandesal o kanin dahil alam niyang kambing ito at kailangan nito ng damo o dahon. Ang natitirang damo sa kulungan ay para sa kanyang mga kambing kinabukasan at halos ubos na rin iyon. Tumingin siya sa labas. Malakas pa rin ang ulan. Saglit niyang ipinikit ang mata. Pagod na ako. Ngunit muling umungol ang kambing. "Me!"
Parang humihingi ito ng kaunting lakas, kaunting malasakit, kaunting pagkakataon. Tumayo siya kahit nanghihina. "Sige," sabi niya, "kukuha ako ng damo. Maghintay ka lang." Kinuha ang gulok at maliit na sako. Lumabas siya muli sa ulan. Pumunta siya sa gilid ng bukid kung saan tumutubo ang mas malambot at sariwang damo. Yumuko siya at nagsimulang magtabas. Bawat hampas ng gulok ay may kasamang hingal. Bawat pagyuko ay nagpapasakit sa kanyang likod. Ang ulan ay dumadaloy sa kanyang mukha, humahalo sa luha na hindi na niya alam kung galing sa langit o sa sarili niyang mata. "Para sa iyo ito," bulong niya habang nagtatabas. "Kailangan mong kumain para lumakas ka." Nang mapuno ang maliit na sako, bumalik siya sa kubo. Inilapag niya ang sariwang damo sa harap ng kambing. "Oh, kain ka muna." Dahan-dahang inamoy ng kambing ang damo saka kumain. Mabagal noong una, pagkatapos ay halatang gutom na gutom. Naupo si Lara sa tabi nito. Pinanood niya itong kumain at sa unang pagkakataon sa buong araw, nakaramdam siya ng kapayapaan. "At least," mahina niyang sadi, "may nagawa kong tama ngayong araw." Tumingin ang kambing sa kanya habang numunguya. "Papangalanan kitang Luning," sabi ni Lara. "Kasi kahit nakita kita sa dilim at ulan, parang may dala ka pa ring liwanag." Dahan-dahang lumapit ang kambing at idinikit ang ulo sa kanyang kamay. Napangiti si Lara kahit pagod. "Dito ka muna, Luning. Hindi maganda ang bahay ko. Hindi rin masarap ang buhay dito. Pero pangako, hindi kita papabayaan." Sa labas, patuloy ang ulan. Ngunit sa loob ng maliit na kubo, nagsimula ang isang samahang hindi pa naiintindihan ni Lara. Hindi niya alam na si Luning ay hindi ordinaryong kambing. Hindi niya alam na mula ito sa isang lihim na kaharian sa ilalim ng bundok. Hindi niya alam na ang mga duwende ay nanunood. Ang alam lang niya, may sugatang nilalang na nangangailangan. At sapat na iyon para magmahal siya. Kinabukasan, masama ang pakiramdam ni Lara. Masakit ang likod niya, mabigat ang mga bitin, at tila may lagnat dahil sa pagkababad sa ulan. Ngunit bago niya isipin ang sarili, bumangon siya upang tingnan si Luning. Nasa banig tree ng kambing. Nakahiga ito, ngunit hindi na ganoon kalakas ang pangininig. Nang makita si Lara, marahan itong nag-me. "Nag-ising ka na," sabi ni Lara. "Kumusta ang paa mo?" Lumuod siya at tinignan ng bendahe. May kaunting dugo pa rin kaya nilinis niya ito muli. Habang ginagawa iyon, napapangiwi si Luning sa sakit. "Tiis lang," malumanhay niyang sabi. "Kapag nagaling ka, makakalakad ka ulit. Baka makatakbo ka pa." "Me." "Aba, parang sumasagot ka." Hindi nakapunta si Lara sa palengke ng araw na iyon. Wala siyang kinita, ngunit hindi niya iyon pinagsisihan. Buong araw niyang inalagaan si Luning. Naghanap siya ng malinis na damo, kumuha ng ilang dahong ligtas ipakain sa kambing, at inayos ang sulok ng kubo para hindi malamigan ang bagong alaga. Habang ginagawa niya iyon, kinakausap niya si Luning. "Alam mo," sabi niya, "kung makita ako ng iba, sasabihin nila baliw ako. Wala na nga ring pera, nagdagdag pa ng alagain." Tumingin si Luning sa kanya. "Pero paano naman kita papabayaan? Sugatan ka, gutom ka, iniwan ka sa ulan. Kapag nakita kang ganun, hindi mo naman pwedeng tanungin muna kung may pakinabang sa iyo bago mo tulungan." "Me." Napangiti si Lara. "Ay, sang-ayon ka?" Sa mga sumunod na araw, naging bahagi na ng buhay ni Lara si Luning. Tuwing umaga, bago niya gatasan ng ibang kambing, tinitignan niya muna ang sugat nito. Tuwing hapon, kahit pagod siya mula sa palengke, nagtataba siya ng sariwang damo. Tuwing gabi, bago matulog, kinakausap niya ito. Unti-unti naging mas malapit ang loob ni Lara kay Luning kaysa sa inaasahan niya. Kapag bumabalik ang mga customer dahil panis ang gatas, kay Luning niya ikinikwento. "Luning,
Bumalik na naman si Aling Petra kanina. Sabi niya, hindi raw niya ipapainom ng apo niya ang gatas ko. Ang sakit pakinggan. Pero ano bang magagawa ko? Titingin lang si Luning sa kanya at marahang magme. Kapag naaalala niya si Mando, sa tabi ni Luning siya umiiyak. Kung buhay lang si Mando, siguro matatawa sa akin ngayon. Sasabihin niya, Lara, may bago ka ng kausap. Kambing nga lang. Napatawa siya ng mahina. Pagkatapos ay napaiyak. Miss na miss ko na siya, Luning. Dahan-dahang ilinapit ni Luning ang ulo sa kanyang kamay. Parang sinasabi nitong, nandito ako. Isang hapon, dumating ang tao ni Don Severino at nag-iwan ng sulat. Nakasaad doon na kailangan ng magbayad ni Lara ng upa sa loob ng 5 araw. Kung hindi, maaari na siyang paalisin sa lupa. Naupo si Lara sa tabi ni Luning, hawak ang papel. Luning, sabi niya, naninginig ang boses. 5 araw na lang. Tumingin ang kambing. Kung hindi ako makabayad, papaalisin ako rito. Hindi ko alam saan tayo pupunta. Hindi ko alam saan ko dadalhin ang mga kambing. Tumulo ang luha niya. Minsan iniisip ko kung may anak sana kami ni Mando, baka mas malakas ang loob ko. Baka may dahilan akong bumangon araw-araw. Pero wala. Ako lang. Huminga siya ng malalim. Hindi ko sinasabing walang halaga ang buhay ko. Pero may mga gabing sobrang tahimik, Luning. Sobrang tahimik na parang pati paghinga ko, malungkot. Dahan-dahang lumapit si Luning at idinikit ang ulo sa braso ni Lara. Napahinto siya. Hinaplos niya ang ulo nito. Parang sinasabing magiging maayos din ang lahat. Napatawa si Lara sa gitna ng luha. Kung marunong ka lang magsalita, baka ikaw na ang pinakamatalino kong kaibigan. Hindi alam ni Lara, sa ilalim ng lumang bundok, may mga matang nanunood. Sa isang lihim na kaharian sa ilalim ng lupa, nakapalibot ang mga duwende sa isang mahiwagang lawa. Sa tubig ng lawa, makikita ang imahe ni Lara at Luning. Hindi niya alam kung sino si Luning, sabi ng isang duwende. Ngulit inaalagaan niya pa rin, sagot ng isa. Kahit pagod siya, nagtabas pa siya ng damo sa ulan. Kahit walang kapalit. Sa gitna nila ay nakaupo ang hari ng mga duwende, matanda ngunit marangal, may koronang yari sa gintong ugat. Maraming tao ang mabait kapag may inaasahang biyaya, ngunit bihira ang mabait kahit akala niyang walang nakakakita. Tumingin siya sa larawan ni Lara na natutulog sa tabi ni Luning, pagod, ngulit payapa. Patuloy natin siyang subukin. Lumipas ang ilang linggo. Unti-unting gumaling ang paa ni Luning. Hindi pa ito ganap na maliksi, ngunit kaya na nitong tumayo at lumakad ng mabagal. Sa bawat hakbang nito, natutuwa si Lara na parang batang natutong lumakad ang inaalagaan niya. Ayan, sabi niya isang umaga habang pinapanood si Luning. Sabi ko sa'yo, gagaling ka. Oo, matapang ka. Mula noon, parang may kakaibang sigla sa kubo ni Lara. Hindi pa rin siya mayaman, hindi pa rin madali ang buhay, ngunit hindi na ganoon katahimik ang gabi. May Luning na siyang kausap. May nilalang na tumitingin sa kanya kapag nagsasalita siya. May ulo ng kambing na dunidikit sa kanya kapag malungkot siya. Isang gabi, maliwanag ang buwan. Tahimik ang paligid. Ang hangin ay may bango ng basang damo. Natutulog si Lara nang marinig niya ang mahihinang yabag. Pagdilat niya, wala si Luning sa banig. Luning, tawag niya. Lumabas siya ng kubo. Nakita niya si Luning sa gitna ng bakuran. Nakatayo ito ng tuwid, ang puting balahibo ay tila kumikinlang sa liwanag ng buwan. Luning, bakit ka nandoon? Hindi gumalaw ang kambing. Handa sa alip ay itinaas nito ang ulo at tumingin sa kalangitan. Pagkatapos, nagme ito. Me. 3 beses. Napakunot noo si Lara.
Nagdarasal ka ba? Pagkatapos ng ikatlong tunog, lumapit si Luning sa maliit na upuan na ginagamit ni Lara kapag ginagatasan ng mga kambing. Umupo ito ng maayos na parang sinasabing handa na ito. Nanlaki ang mata ni Lara. Gusto mong magpagatas? Kumuha siya ng malinis na lalagyan. Maingat niyang ginatasan si Luning. Sa unang patak pa lamang, napahinto siya. Iba ang gatas. Maputi ito, makinis at parang may munting kinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ngunit ang pinakakaiba yan ay ang bango. Hindi ito amoy karaniwang gatas ng kambing. May bango itong parang sampagita, rosas, lavender at mga bulaklak na hindi pa niya nakikita kailanman. Hindi matapang, hindi nakakahilo. Bango itong parang bagong bukas na hardin matapos umulan. Luning, bulong niya. Ano ito? Tumingin lang ang kambing sa kanya. Kinabukasan, nagdala si Lara ng ilang bote ng gatas ni Luning sa palengke. Kinakabahan siya. Hindi niya alam kung dapat ba niya itong ibenta, ngunit kailangan niya ng pera. Kailangan niyang magbayad ng upa. Kailangan niyang pakainin ng kanyang mga alaga. Unang bumili si Mang Pilo. Lara, may gatas ka ngayon? Opo, Mang Pilo. Subukan ko ulit, pero kalahati muna. Ngumiti ng nahihiya si Lara. Sige po. Inabot niya ang bote. Binuksan ni Mang Pilo at uminom. Pagkatapos ng unang lagok, napahinto ito. Aba? Kinabahan si Lara. Pangit po ba? Hindi, sagot ng matanda. Ang sarap, ibang-iba. Talaga po? Oo, ang bango pa, parang may bulaklak. Nang araw na iyon, naubos ang lahat ng bote ni Lara bago magtanghali. May bumili dahil curious, may bumili dahil naamoy ang kakaibang bango, may bumili dahil sinabi ni Mang Pilo na masarap. Umuwi si Lara na may dalang kita na tagal na niyang hindi nahahawakan. Pagdating sa kubo, lumapit siya si Luning at niyakap ang leeg nito. Hindi ko alam kung paano nangyari ito, sabi niya, nangingilid ang luha. Pero salamat. Idinikit niya ang ulo sa balikat niya. Kinabukasan, mas marami ang bumalik. Mang Pilo ang unang dumating. Lara, tawag nito. May gatas ka pa ba? Opo, bakit po? Uminom ako kahapon bago mag-araro. Aba, hanggang hapon hindi agad sumakit ang likod ko. Parang ang gaan ng katawan ko. Ako rin, sabi ng isa pang magsasaka. Nakatikim ako sa bote ni Mang Pilo. Parang hindi agad ako napagod. May isa pang nagsabi, napakasarap, hindi nakakaumay. Dumami ang bumibili. Mula 10 bote, naging 20. Mula 20, naging 40. Naging pila ang dating walang pumapansing na mesa ni Lara. Ngunit kahit dumami ang bumibili, nanatiling maingat si Lara. Gatas lang po ito, lagi niyang sinasabi. Kung may sakit po kayo, magpatingin pa rin po kayo sa doktor. Pero kung nakakatulong sa lakas ninyo, salamat po. Mas lalo siyang minahal ng mga tao dahil hindi siya nagyayabang. Hindi niya ginamit ang kanilang tiwala para manloko. Ang nais lang niya ay makatulong at makabawi sa buhay. Isang gabi, matapos maubos ang lahat ng bote, umupo si Lara sa tabi ni Luning. Luning, sabi niya, alam mo ba, ngayon lang ulit akong nakakauwing hindi takot magbilang ng pera. Hindi pa ako mayaman, pero sa unang pagkakataon, parang kaya kong huminga. Muli nitong idinikit ang ulo sa kanya. Sa ilalim ng bundok, ngumiti ang hari ng mga duwende habang pinagmamasdan sila sa mahiwagang lawa. Ang gatas ng buhay ay nagigising, ngunit ang tunay na pagsubok ay nagsisimula pa lamang. Hindi nagtagal, kumalat sa buong bayan ang balita tungkol sa gatas ni Lara. Sa bukid, pinag-uusapan ito ng mga magsasaka habang nagpapahinga sa lilim ng puno. Uminom ka na ba ng gatas ni Lara? Oo. Bakit parang hindi ako agad napagod kahapon? Ako rin.
Dati tanghali pa lang nanghihina na ako. Ngayon, nakatapos ako ng 2 pilapil. Baka dahil masarap kaya ganado tayo. Hindi lang masarap, parang may lakas talaga. May mga nanay na bumibili para sa kanilang mga anak. May matatandang bumibili dahil gusto nilang lumakas ang katawan. May mga manggagawang umiinom bago pumasok sa trabaho. May mga magsasakang nagsasabing kahit maghapon sila sa init, hindi na sila madaling ubusan ng lakas. Sa bawat salaysay, nagugulat si Lara. Masaya siya, ngunit natatakot din. "Luning," sabi niya isang gabi habang pinupunasan ang mga bote. "Lumalaki na ang nangyayari. Hindi ko alam kung kaya ko." "Ano? Kaya natin?" Lumapit si Luning at idinikit ang ulo sa kanya. Napangiti si Lara. Sabagay, lagi mo namang sinasabi na magiging maayos ang lahat. Minsan, habang mahaba ang pila sa kanyang pwesto, dumating si Mila. Hawak nito ang basket ng gulay at nakangiti ng malawak. "Naku, Lara," sabi ni Mila. "Dati ikaw ang naghihintay ng customer, ngayon customer ang naghihintay sa iyo." "Tumikil ka nga," nahihiyang sagot ni Lara. "Baka marinig nila." Totoo naman. Baka mawala ang swerte kapag nagyabang tayo." "Hindi swerte lang ito, Lara. Pinaghirapan mo ito." Napatingin si Lara kay Luning na nasa likod ng pwesto, kumakain ng damo. At ipinagkaloob, mahina niyang dagdag. Pagkatapos ng ilang araw, habang nag-aayos sila ng bote, biglang nagsalita si Mila. "May naisip ako." Kinabahan si Lara. "Kapag ikaw may naisip, kinakabahan ako." "Gumawa ka ng sabon at lotion." Natigilan si Lara. "Sabon? Lotion? Mila, gatas ang ibinebenta ko. Hindi ako marunong niyan." "Matututunan mo. Maraming gumagawa ng goat milk soap, pero ang gatas ni Luning, iba. Bango pa lang, parang premium na." "Premium?" Natawa si Lara. "Ang layo naman yan sa kubo ko." "Lara," sabi ni Mila, biglang seryoso, "hindi porket galing sa kubo, hindi na pwedeng maging maganda." Natahimik si Lara. Noong gabing iyon, habang nagpapakain siya si Luning ng sariwang damo, ikinuwento niya ang mungkahi ni Mila. "Luning," sabi ni Mila, "gumawa raw ako ng sabon at lotion. Nakakatawa, no? Ako? Gumagawa ng skincare? Ano, sang-ayon ka?" Hinaplos niya ang leeg nito. "Alam mo, naaalala ko si nanay." Sandaling natahimik si Lara. Sa isip niya bumalik ang mukha ng kanyang ina noong siya ay bata pa. Mamumula ang mga kamay, may sugat, nahihiyang lumabas, walang perang pambili ng mamahaling gamot o sabon. "Noong bata ako," sabi ni Lara, "nagkaroon si nanay ng sakit sa balat. Minsan umiiyak siya sa gabi dahil sa hapdi. Pinapahirang ko ng malamig na tubig ang kamay niya. Wala kaming pambili ng gamot. Wala kaming pambili ng mamahaling sabon. Kung may abot kayang produkto lang sana noon." Napahinto siya. Pinahid niya ang luha. "Baka kaya ko itong gawin, Luning. Hindi para yumaman agad, kundi para may matulungan tayong mahihirap na walang pambili ng mamahaling gamutan." Kinabukasan, kasama si Mila, nagsimula silang magtanong-tanong tungkol sa tamang paggawa ng organikong sabon. Hindi sila nagmadali. Nagpaturo sila sa marunong, nagbasa sila, nagtanong sa health center tungkol sa kaligtasan. Siniguro nilang malinis ang kagamitan at tama ang proseso. Maliit lang muna ang ginawa nilang batch. Habang hinahalo ni Lara ang sangkap, napuno ang kanyang kusina ng bango. Parang hardin ng bulaklak ang loob ng lumang kubo. "Lara," sabi ni Mila, "amoy mayaman." Natawa si Lara. "Paano naging amoy mayaman?" "Basta, amoy sabon sa hotel na hindi ko afford." Tinignan ni Lara ang unang hulmahan ng sabon. Hindi perpekto ang husis. Hindi rin maganda ang packaging. Ngulit habang hawak niya iyon, naramdaman niyang may panibagong pangarap na nabubuo sa puso niya. Kung makatulong ito kahit sa isang tao lang, sapat na muna iyon. Hindi niya alam na ang unang taong matutulungan nito ay magpapasimula ng mas malaking balita. At ang balitang iyon ang magdadala sa kanya sa mata ng mga taong may mabuting hangarin
at sa mga taong puno ng inggit. Sa kabilang bahagi ng bayan malapit sa ilog, nakatira ang batang si Nina at ang kanyang inang si Aling Rosa, isang labandera. 10 taong gulang si Nina, ngunit madalas na siyang tahimik, hindi dahil mahiyain siya noon, kundi dahil natuto siyang yumuko para hindi makita ng iba ang sugat sa kanyang balat. Matagal nang may sakit sa balat si Nina. Mamumula ang leeg niya, may sugat sa braso at gabi-gabi siyang nangangati. Kapag pumapasok siya sa paaralan, may ilang batang nanunukso. "Kadiri, nakakahawa ba yan? Huwag kang tatabi sa akin." Kaya isang umaga, habang inaayos ni Aling Rosa ang labada, nakita niyang nakaupo lang si Nina sa banig, hawak ang lumang bag. "Anak, bakit hindi ka pa nagbibihis?" "Ayoko na pong pumasok, Nay." Napahinto si Aling Rosa. "Bakit?" Tumulo ang luha ni Nina. "Tinutokso na naman po nila ako. Sabi nila, kadiri raw ako." Lumapit si Aling Rosa at yinakap ang anak. "Hindi ka kadiri, anak. May sakit ka lang. Gagaling ka rin." "Kailan po?" tanong ni Nina. "Wala naman po tayong pambili ng gamot." Hindi nakasagot si Aling Rosa. Masakit iyon dahil totoo. Ang kinikita niya sa paglalaba ay halos sapat lang sa pagkain. Ilang beses na niyang gustong dalhin sa espesyalistang doktor ang anak, ngunit pamasahe pa lang ay problema na. Nang babalitaan niya ang bagong sabon ni Lara mula sa gatas ni Luning, nag-ipon siya ng barya. Kinabukasan, pumunta siya sa pwesto ni Lara. Nakita ni Lara ang babae na nakatayo sa gilid, parang nahihiya lumapit. "Aling Rosa," tawag ni Lara, "may kailangan po kayo?" Lumapit si Aling Rosa at binuksan ang palad. Ilang barya lang ang naroon. "Lara, narinig ko ang tungkol sa sabon mo. Para sana sa anak ko, pero ito lang ang pera ko." Tinignan ni Lara ang mga barya. Pagkatapos ay tinignan ang mukha ni Aling Rosa, pagod, nahihiya, ngunit puno ng pag-asa, takot masaktan. "Para po sa anak ninyo?" "Oo, matagal na siyang may sugat sa balat. Ayaw na niyang pumasok." Hindi na nag-isip si Lara. Kumuha siya ng isang sabon at maliit na lalagyan ng lotion. "Dalhin ninyo po ito. Kulang ang bayad ko." "Wala po kayong babayaran." Nanlaki ang mata ni Aling Rosa. "Hindi pwede, Lara. Negosyo mo ito." "Negosyo nga po, pero kung hindi ito makakatulong sa taong nangangailangan, para saan pa?" Napaluha si Aling Rosa. "Maraming salamat." Pagkalipas ng ilang araw, habang nag-aayos si Lara ng mga bote ng gatas, may tumawag sa kanya. "Ate Lara!" Paglingon niya, nakita niya si Nina na tumatakbo papunta sa kanya. Kasunod si Aling Rosa, umiiyak na. "Ate Lara, tignan niyo po ninyo." Ipinakita ni Nina ang braso niya. Ang dating sugat ay natuyo. Ang pamumula ay humupa. Hindi na siya kamot ng kamot. Napahawak si Lara sa bibig. "Nina! Hindi na po masakit. Hindi na po ako nahihiya." Yinakap ng bata si Lara. Sa sobrang gulat at saya, napaiyak si Lara. "Salamat, Ate Lara," sabi si Aling Rosa. "Hindi mo alam kung gaano kalaki ito para sa anak ko." Hinawakan ni Lara ang kamay ni Nina. "Mag-aral kang mabuti, ha?" "Opo." Mula noon, kumalat ang balita. May batang gumaling, may matandang nabawasan ng pangangati, may dalagang nawala ang matagal ng acne, may lalaking kumupas ang sekrat, may nanay na muling nakalabas ng bahay nang hindi nahihiya sa kanyang balat. Lumaki ang Luning Organics. Ngunit hindi naging mayabang si Lara. Sa halip, naglaan siya ng bahagi ng produkto para sa mga mahihirap. Tuwing Sabado, nagbibigay siya ng libreng sabon at gatas sa mga walang kakayahang bumili. Isang gabi, naupo siya sa tabi ni Luning. "Luning," sabi niya, "natatakot ako." Tumingin ang kambing. "Masaya ako, pero natatakot ako.
Lumalaki na ito. Maraming umaasa. Paano kung may magkamali? Paano kung may manakit sa atin? Idinikit ni Luning ang kanyang ulo sa kanyang braso. Parang sinasabi mo na naman na magiging maayos ang lahat. Napangiti sila. Ngunit sa malaking bahay sa itaas ng burol, may taong hindi natutuwa. Si Don Severino ay nakatayo sa balkone, pinagmamasdan ang mahabang pila sa tindahan ni Lara. Hindi maaari, bulong niya. Isang umuupa lang, isang babaeng minsan kong pinahiya. Ngayon, siya ang pinupuntahan ng bayan? Kinuyom niya ang kamay. Malalaman ko ang sikreto mo, Lara. At doon nagsimula ang tunay na panganib. Habang lumalago ang pangalan ni Lara, lalo namang kumukulo ang inggit ni Don Severino. Dati, kapag dumarating siya sa kubo ni Lara, nakikita niyang natatakot ito. Ngayon, pagdaan niya sa lupaing inuupahan nito, may mga taong nakapila, may mga sasakyang humihinto, at may mga bumibisita mula sa ibang bayan. Hindi siya dapat umaangat nang hindi dumadaan sa akin, sabi niya sa sarili. Tinawag niyang tauhan niyang si Bruno. Bruno? Opo, Don Severino. Manmanan mo si Lara. Si Lara po? Oo. Alamin mo kung ano ang sekreto niya. Walang gatas na biglang gumaganda ng ganon. Walang sabon na biglang nagpapagaling ng ganon. May itinatago siya. Kinagabihan, nagtago si Bruno sa likod ng puno malapit sa kubo ni Lara. Tahimik niyang pinanood ang paligid. Noong una, wala siyang nakita kundi si Lara na naglilinis ng bote at si Luning na kumakain ng damo. Ngunit pagsapit ng hating gabi, lumabas si Luning sa ilalim ng liwanag ng buwan. Tumayo ito sa gitna ng bakuran. Tumingin sa kalangitan. Me! Pagkatapos, nagbigay ito ng gatas na tila kumikislap sa lalagyan. Nanlaki ang mata ni Bruno. Ang kambing! Bulong niya. Ang kambing ang sikreto. Kinabukasan, halos tumakbo siya papunta kay Don Severino. Don, sabi niya, hingal, nakita ko po. Ano? Iyong puting kambing. Bago magbigay ng gatas, tumitingin sa langit at nagmeme ng 3 beses. Tapos yung gatas parang may ilaw. Napangiti si Don Severino. Kaya pala. Noong hapon din iyon, pumunta si Don Severino sa kubo ni Lara. Nasa labas si Lara, nag-aayos ng mga bote. Si Luning ay nasa tabi niya. Lara, tawag ni Don Severino. Tumayo si Lara. Don Severino, magandang negosyo mo. Salamat po, makakabayad na po ako ng upa. Hindi upa ang pakay ko. Kinabahan si Lara. Ano po? Tumingin si Don Severino kay Luning. Bilhin ko ang kambing mo. Nanigas si Lara. Hindi po. Hindi pa nito sinasabi ang presyo, tumanggi na siya. Tumaas ang kilay ni Don Severino. Hindi mo pa naririnig ang alok ko. Kahit magkano po, hindi. Lara, huwag kang tanga. Isang kambing lang yan. Hakbang si Lara at pumuwesto sa harap ni Luning. Hindi po siya isang kambing lang. Ah, sabi ni Don Severino. Kaya pala, alam mo rin. Hindi sumagot si Lara. Lumamig ang mukha ni Don Severino. Makinig ka. Ang lupa mong tinatapakan ay akin. Ang kubong tinitirahan mo ay nasa lupa ko. Kung gusto kong paalisin ka bukas, magagawa ko.
Naramdaman ni Lara ang takot. Ngunit naramdaman din niya ang ulo ni Luning na dumidikit sa kanyang kamay. Huminga siya ng malalim. Hindi ko po ibebenta si Luning. Nagbago ang mukha ni Don Severino. Pag-iisipan mo yan kapag wala ka ng bahay. Pag-aalis niya, napaupo si Lara sa lupa. Nanginginig ang kamay niya. Luning, bulong niya. Paano na? Dahan-dahang lumapit si Luning at idinikit ang ulo sa balikat niya. Napapikit si Lara. Alam ko, parang sinasabi mo na naman na magiging maayos din ang lahat. Pero sana talaga. Hindi na niya napigilan ang iyak. Sa unang pagkakataon mula nang gumanda ang buhay niya, naintindihan ni Lara na ang biyaya ay may kasamang panganib. Kapag may bagay na mahalaga, may mga taong gustong umagaw. Kapag may liwanag, may aninong susubok lumamon dito. At si Don Severino ang unang aninong iyon. Dahil sa social media, mas lalong sumikat ang Luning Organics. May mga customer na nagpo-post ng kanilang karanasan. May nagpakita ng balat bago at pagkatapos gumamit ng sabon. May OFW na nagdala ng produkto sa abroad at nagkwentong gumanda ang balat niya. May vlogger na bumisita sa bayan at tinawag ang produkto ni Lara na Miracle Organic Skincare from the Mountains. Sa Maynila, napanood yun ni Dr. Clarissa Veira, isang sikat na dermatologist at may-ari ng Veira Dermalux, isang mamahaling skincare clinic chain. Malaki ang kanyang pangalan. Malaki ang kanyang klinika, malaki rin ang presyo ng bawat treatment. Habang pinapanood niya ang viral video, kumunot ang noo niya. Goat milk soap? Sabi niya. Isang probinsyanang gumagawa ng sabon sa kubo, tinatawag nilang Miracle? Ang assistant niya ay maingat na nagsalita. Doc, marami na pong clients ang nagtatanong kung may natural alternative tayo. Natural alternative? Malamig niyang ulit. Clients pay us for science, not folklore. Pero Doc, bumababa po ang bookings ng ilang anti-acne treatments. Doon siya napahinto. Pagkalipas ng ilang araw, dumating si Dr. Clarissa sa bayan. Sakay siya ng mamahaling sasakyan, suot ng eleganteng damit at sapatos na hindi bagay sa maputik na daan. Pumasok siya sa tindahan ni Lara na tila sinusukat ang bawat sulok. Ikaw si Lara? Tanong niya. Opo, kayo po. Dr. Clarissa Veira, dermatologist, CEO ng Veira Dermalux. Napatingin si Lara kay Mila na abala sa pag-aayos ng sabon. Ano po ang maitutulong namin? Bilhin ko ang formula mo. Natigilan si Lara. Formula po? Ang sabon, lotion, gatas, lahat. Bibigyan kita ng malaking halaga. Hindi mo na kailangang magtrabaho. Tumahimik si Lara. Sa isang iglap, pumasok sa isip niya ang lahat ng hirap niya. Ang mga gabing gutom siya, ang mga araw na pinagtawanan siya sa palengke, ang banta ni Don Severino, ang kubong tumutulo, ang pagod ng katawan. Ngunit kasabay nito, naalala niya si Nina, si Aling Rosa, si Mang Pilo, ang mga magsasakang lumalakas, ang mga batang nakakatanggap ng libreng gatas, ang mga taong nagkaroon ng pag-asa dahil sa Luning Organics. Pasensya na po, sabi ni Lara. Hindi ko po ibebenta. Bahagyang natawa si Dr. Clarissa. Lara, hindi mo naintindihan ang pinapasok mo. Ang skincare industry ay hindi palengke. Kailangan ng laboratorio, clinical studies, permits, branding, global connections. Hindi sapat ang kabaitan. Tama po kayo, mahinang nasagot ni Lara. Kailangan nga po ng lahat ng yon. Kaya nga po ako nagsisikap na matuto at sumunod sa proseso. Pero hindi ibig sabihin noon ibebenta ko na si Luning at ang dahilan kung bakit ko ito ginagawa. Sentimental ka. Siguro po. At mahina ang sentimental sa negosyo.
Tumalim ang tingin ni Dr. Clarissa. Magkikita pa tayo. Pagkaalis niya, nagsimula ang paninira. May mga peking account na nagsasabing delikado ang produkto ni Lara. May edited video na nagpapakitang may customer daw na napahamak. May post na nagsasabing walang pinag-aralan si Lara at nanloloko lang ng mahihirap. May mga taong binayaran upang magkomento ng masama. Nasaktan si Lara. Hindi dahil sa negosyo lang, kundi dahil ang bagay na ginawa niya mula sa malasakit ay tinawag na panluloko. Isang gabi, naupo siya sa tabi ni Luning. Akala ko sapat na ang mabuting intensyon, sabi niya. Hindi pala. Kapag may natatalo kang mayaman, sisirain ka nila. Idinikit ni Luning ang ulo sa kanya. Pagod na ako, bulong ni Lara. Pero hindi ako susuko. Hindi para sa akin. Para sa mga taong umaasa. Tumingin si Luning sa kalangitan. Sa mga mata nito, may munting kinang. Parang may tinatawag itong tulong. Kinagabihan, hindi mapakali si Luning. Paulit-ulit nitong hinihila ang laylayan ng palda ni Lara. Luning, ano ba? Tanong ni Lara. Gabi na. Ngunit naglakad ang kambing papunta sa likod ng kubo, sa direksyon ng lumang bundok. Kinabahan si Lara, ngunit sumunod siya. Hawak na ang lampara habang tinatahak ang masukal na daan. Tahimik ang paligid, ngunit hindi ito nakakatakot. May kakaibang liwanag mula sa mga damo, parang may maliliit na bituin sa lupa. Huminto si Luning sa harap ng malaking batong na babalutan ng lumot. Tumayo itong ng tuwid, tumingin sa kalangitan at nag-me. Biglang gumalaw ang bato. Napaatras si Lara. Diyos ko! Bumukas ang isang lihimang lagusan. Mula sa loob ay lumabas na liwanag na berde at ginto. Pumasok si Luning. Sumunod si Lara kahit nanginginig ang tuhod. Sa dulo ng lagusan, bumungad ang kahariang hindi niya inakalang totoo. Maliit na bahay na yari sa ugat at kristal. Mga ilog na kumikinang, mga puno na may dahon parang ilaw. Mga nilalang na pandak, may matatalas ngunit mababait na mata at may kasuotan na yari sa dahon, hibla at gintong alikabok. Sa gitna ng kaharian ay may trono na gawa sa pinakamatandang ugat ng bundok. Doon nakaupo ang hari ng mga duwende. Lara, sabi nito, matagal ka na naming hinihintay. Napahawakan si Lara sa dibdib. Kilala ninyo ako? Matagal ka na naming pinagmamasdan. Tumingin si Lara kay Luning. Si Luning, ano siya? Si Luning ay mula sa aming kaharian. Isa siya sa mga tagapagdala ng gatas ng buhay. Gatas ng buhay? Ito ay biyaya na nagpapalakas ng katawan, nagpapagaling ng balat at nagbibigay ng pag-asa. Ngunit hindi ito maaaring pumunta sa kamay ng sakim. Napaiyak si Lara. Kaya pala, tumanggo ang hari. Hindi aksidente na nakita mo siya sa ulan. Sinubok ka namin. Maaari mo siyang iwan, maaari mo siyang ipagtabuyan, maaari mong isipin na dagdag lamang siyang pabigat. Ngunit kahit pagod ka, nagtabas ka pa ng damo para sa kanya. Kahit wala kang pera, ginamot mo siya. Kahit sugatan ng puso mo, minahal mo siya. Nangingilid ang luha ni Lara. Hindi ko alam na sinusubok ninyo ako. Kaya nga tunay ang kabutihan mo, sabi ng hari. Dahil ginawa mo yon kahit akala mong walang nakikita. Lumapit si Luning at idinikit ang ulo sa kamay ni Lara. Kaibigan ko siya. Hindi ko kayang ibenta. Hindi ko kayang iwan. Kung gayon, sabi ng hari, ikaw ang karapat-dapat maging tagapangalaga niya. Gulit nagbala ang hari. Darating ang araw na susubukan nilang kunin siya. Tandaan mo, ang gatas ng buhay ay mananatiling biyaya lamang sa kamay na may malasakit. Sa kamay ng sakim, ito ay magiging ordinaryo, panis at walang halaga. Paano kung hindi ko maprotektahan siya? Tanong ni Lara. Hindi ka mag-isa. Ang kaharian ng duwende ay nasa likod ng kabutihan.
Sa sandaling iyon, naintindihan ni Lara na ang hiwaga ay hindi ibinigay upang siya'y yumaman lamang. Ibinigay ito upang makita kung ano ang gagawin niya kapag hawak na niya ang biyayang kayang baguhin ang buhay ng karamihan. At malinaw sa puso niya ang sagot. Gagamitin niya upang tumulong. Nagkaisa sina Don Severino at Doktora Clarissa. Magkaiba man ang kanilang mundo, pareho ang kanilang hangarin. Makuha si Luning. Nagkita sila sa isang pribadong silid sa Maynila. Ang kambing ang susi. Sabi ni Don Severino, nakita ng tauhan ko. May ritual bago lumabas ang gatas. Hindi ako naniniwala sa mahika, sagot ni Doktora Clarissa, pero naniniwala ako sa rare biological compound. Kapag nakuha natin ang kambing, pag-aaralan namin, ipapatent natin, aangkinin natin. At si Lara, wala siyang laban sa atin. Ngunit, mali sila. Isang gabi, habang natutulog ang bayan, pumasok ang ilang tauhan sa bakuran ni Lara. May dala silang lubid, kulungan at pampatulog. Tahimik silang lumapit sa kulungan ni Luning. Ngunit bago pa nila ito mahawakan, tumayo si Luning. Tumingin ito sa kalangitan. Me. Biglang umihip ang malakas na hangin, gumalaw ang damo, mula sa lupa lumitaw ang maliliit na liwanag. Isa-isang lumabas ang mga duwende, hawak ang maliliit na sibat na yari sa tinik, ugat at kristal. Lumayo kayo sa tagapagdala ng gatas ng buhay, sigaw ng isang duwende. Napatili ang isang tauhan. Duwende! Nagising si Lara at tumakbo palabas. Luning! Nakita niya ang mga tauhan na natataranta. Ang isa ay nadulas sa putik, ang isa ay nabalot ng gumagapang na ugat, ang isa naman ay pinagtutulungan ng mga ibong biglang dumating mula sa puno. Dumating sina Don Severino at Doktora Clarissa, galit at gulat. Ano itong kalokohan? Sigaw ni Don Severino. Lumabas mula sa liwanag ang hari ng mga duwende. Maliit siya, ngunit ang tinig niya ay malalim parang bundok. Hindi kalokohan ang tawag sa hustisya. Namutla si Don Severino. Ano kang nilalang? Tagapagbantay ng biyayang hindi para sa iyo. Sinubukan magpakatapang si Doktora Clarissa. Give me a sample, sabi niya. Science can explain this. Nagbigay ang isang duwende ng kaunting gatas mula kay Luning. Inabot ito kay Doktora Clarissa. Kung malinis ang hangarin mo, mananatili itong gatas ng buhay. Pagkahawak ni Doktora Clarissa sa lalagyan, nawala ang bango. Naging ordinaryo ang gatas. Pagkaraan ng ilang sekundo, umasim ito. Nanlaki ang mata niya. Impossible! Kumuha rin si Don Severino. Sa kanyang kamay, naging panis agad ang gatas. Nagsalita ang hari. Ang biyaya ay hindi sumusunod sa kamay na sakim. Dumating ang mga tao sa bayan, kasama sina Mila, Aling Rosa, Nina, Mang Pilo at ang mga magsasakang natulungan ni Lara. Narinig nila ang kaguluhan, nakita nila ang mga tauhan, ang lubid, ang kulungan at ang tangkang pagdukot kay Luning. Si Don Severino ang may pakana, sigaw ni Mila. At si Doktora Clarissa ang nagpapakalat ng paninira. Dagdag ng isang dating tauhan ng doktor na nagsisi at lumantad. Ngunit hindi pa tapos ang parusa. Itinaas ng hari ng mga duwende ang kanyang kamay. Mula sa lupa, lumitaw ang isang malaking salamin na yari sa kristal, ugat at hamog. Ito ang salamin ng katotohanan, sabi ng hari. Dito, walang kasinungalingang makapagtatago. Sa salamin, nakita ng lahat ang mga plano ni na Don Severino at Doktora Clarissa. Nakita nila ang utos kay Bruno. Nakita nila ang pakikipag-usap para agawin si Luning. Nakita nila ang pagbabayad sa mga peking account para sirain si Lara. Nakita nila ang mga kontratang mapanlamnang. Nagsigawan ng mga tao. Walang hiya! Sinira nila si Lara. Gusto nilang agawin si Luning. Sinubukan magsalita si Don Severino.
Hindi totoo yan! Ako ay... Natigilan siya. Tinakpan niya ang bibig niya. Nagbulungan ng mga tao. Sinubukan naman ni Dr. Clarissa. This is ridiculous. I only wanted to protect public safety because the product is... Nagtawanan ng ilang tao, ngunit ang iba ay tahimik na nakatingin. Hindi dahil nakakatawa lang, kundi dahil malinaw na malinaw ang aral. Kapag kasinungalingan ang lumalabas sa puso, hindi na ito maaaring magpanggap na katotohanan. Nagsalita ang hari. Mula ngayon, kapag magsisinungaling kayo kay Lara, kay Luning, o sa mga taong inyong inapi, ang inyong boses ay magiging tunog ng kambing. Upang maalala ninyo ang biyayang sinubukan ninyong agawin. Hinawakan ni Don Severino ang bulsa niya at inilabas ang pera. Bayaran ko kayo, lahat kayo. Ngunit nang hawakan niya ang mga perang nakuha sa panlilinlang at pananakot, naging tuyong dahon ang mga ito. Nalaglag sa lupa ang mga dahong tuyot at walang halaga. Ang yamang galing sa luha ng mahihirap, sabi ng hari, ay hindi tunay na yaman. Naninginig si Don Severino. Hindi niyo niya maaaring gawin ito sa akin. Higit pa iyan ang ginawa mo sa iba, sagot ang hari. Pagkatapos, itinutok ng hari ang tungkod sa lupa. Don Severino Baltazar, ginamit mo ang lupa upang takutin ang mahihirap. Mula na yon, ang mga lupang inagaw mo, pinilit bilhin o ginamit sa pang-aapi ay hindi magbubunga. Kahit anong itanim mo, matutuyo. Kapag tinapakan mo ang lupang kinuha mo sa pandaraya, hahawakan ng mga ugat ang iyong paa hanggang aminin mo ang iyong kasalanan at ibalik ang dapat ibalik. Biglang gumapang ang mga ugat mula sa lupa at pumulpot sa paa ni Don Severino. Hindi siya sinaktan, ngunit hindi siya makagalaw. Bitawan ninyo ako, sigaw niya. Humingi ka ng tawad, sabi ng hari. Hindi siya nagsalita. Mas lalong humigpit ang ugat. Napatingin siya sa mga magsasakang dating niyang pinaalis, pinagbataan at pinahirapan. Nakita niya sa salamin ng katotohanan ang kanilang luha, ang gutom ng kanilang mga anak, ang takot nila sa bawat sulat na ipinapadala niya. Sa unang pagkakataon, bumaba ang tingin niya. Ako, nanginginig niyang sabi. Ako ang may kasalanan. Sa kabilang bahagi, si Dr. Clarissa naman ay napakamot sa kanyang mga kamay. Bigla itong nangati. Sinubukan niyang pahiran ng mamahaling lotion sa bag niya, ngunit hindi nawala ang pangangati. Ano ito? Galit niyang tanong. Nagsalita ang hari. Clarissa Vela, ginamit mo ang ganda, talino at agham upang manira at manamantala. Mula ngayon, walang mamahaling skincare ang tatalab sa kayabangan mo. Ang iyong mga kamay ay mangangati tuwing pipirma ka ng kasinungalingan, mananalamang kontrata o peking report. Gagaling ka lamang kapag ginamit mo ang iyong kaalaman upang pagalingin ang mahihirap. Hindi ako papayag, sigaw niya. Kinuha niya ang isang folder sa kanyang assistant, ang isang peking report laban kay Lara. Ngulit nang binuksan niya, nagbago ang mga salita. Ang nakasulat na unsafe organic product ay naging paninira dahil sa inggit at takot na matalo ang mamahaling klinika. Nagsulat ang lahat. Maging ang isusunod na dokumentong hawak niya ay kusang nagbago. Ang kontrata para agawin ng formula ay naging pandaraya upang makuha ang biyayang hindi para sa sakim. Napaluhod si Dr. Clarissa.
Hindi dahil mabait na siya, kundi dahil naubos ang kanyang maipagkakaila. Pagkatapos, nagsalita muli ang hari. Para sa inyong dalawa, mawawala ang impluensyang ginagamit ninyo sa kasamaan. Kahit magbayad kayo ng troll, influencer, tauhan o sino mang magsisinungaling para sa inyo, laging mabubunyag ang katotohanan. Huminga ng malalim ang hari. Hindi ito parusa para gumanti lamang. Ito ay parusa upang matuto kayo. Tumingin siya kay Don Severino. Maglilingkod ka sa mga magsasakang inapi mo. Mag-aararo ka. Magdidilig. Magtatanim. Hindi ka mag-uutos. Ikaw ang magtatrabaho hanggang matutunan mo ang bigat ng lupa. Pagkatapos ay tumingin siya kay Dr. Clarissa. At ikaw, gagamutin mo ang mga mahihirap na dati mong hindi pinapansin dahil walang pambayad. Hindi para sa kamera, hindi para sa pangalan, kundi dahil iyon ang tungkulin ng kaalamang ipinagkaloob sa iyo. Tahimik ang lahat. Yagapan ni Lara at Luning. Naninginig pa rin siya, ngunit hindi na dahil sa takot, dahil sa bigat ng lahat ng nangyari. Akala ko mawawala ka, bulong niya kay Luning. Idinikit ni Luning ang ulo sa dibdib niya. Me! Napatawa si Lara kahit umiiyak. Oo, alam ko, magiging maayos din ang lahat. At sa gabing iyon, naligtas si Luning, nalantad ang kasamaan, at ang mga taong dating makapangyarihan ay unang beses na yumuko sa harap ng katotohanan. Lumipas ang mga buwan. Pagkatapos ng gabing iyon, nagbago ang bayan. Si Don Severino, na dating dumadaan sa bukid sakay ng sasakyan at nakataas ang baba, ay makikitang pawis na pawis sa ilalim ng araw. Kasama niya ang mga magsasakang dati niyang hindi minamaliit. Sa una, galit siya, hirap siya. Hindi sanay ang kanyang kamay sa putik, hindi sanay ang kanyang likod sa bigat ng araro. Ganito ba kahirap ito? Minsan niyang naibulong. Narinig iyon ni Mang Pilo. Mas mahirap kapag nagtatrabaho ka ng ganito tapos takot ka pang paalisin sa lupa. Hindi nakasagot si Don Severino. Unti-unti, habang nararanasan niya ang bigat ng lupa, natutunan niya ang bawat butil ng palay ay may pawis. Ang bawat gulay ay may pagod. Ang bawat magsasaka ay may dignidad na matagal niyang hindi nakita. Ibinigay niya pabalik ang ilang lupang nakuha niya sa pananakot. Hindi yun madali. Hindi rin agad siyang pinatawad ng lahat. Ngulit iyon ang simula. Si Dr. Clarissa naman ay nagtrabaho sa libreng klinik ni Lara. Sa una, malamig ang kanyang mukha. Ginagawa niya iyon dahil kailangan. Dahil kapag pipirma siya ng kasinungalingan, nangangati ang kanyang kamay. Dahil kahit anong mamahaling produkto ang gamitin niya, wala itong bisa hanggat puno ng kayabangan ang puso niya. Ngunit isang araw, may batang pumasok sa klinik. May malalang sugat sa balat. Nahihiya, nakayuko. Tinignan ito ni Dr. Clarissa. Naalala niya ang lahat ng pasyenteng dati niyang hindi pinapansin dahil walang pambayad. Anong pangalan mo? Tanong niya. Benji po, mahina ang bata. Masakit? Tumanggo ang bata. Sa halip na magsungit, lumuhod si Dr. Clarissa upang pantayan ang tingin nito. Gagamutin natin yan. Pagkatapos ng ilang linggo, gumaling ang balat ni Benji. Nang makita siya nito, hinakap siya ng bata. Salamat po, doktora! Natigilan si Dr. Clarissa. Hindi iyon salamat ng mayamang kliyenteng nagbayad ng mahal. Iyon ay salamat ng batang nabigyan ng dignidad. At sa unang pagkakataon, umiyak siya ng walang kamera, walang press release, walang award. Samantala, patuloy na lumago ang Luning Organics.
Mula sa maliit na kubo, nagkaroon si Lara ng maayos na paggawaan. Mula sa palengke, nakarating ang produkto sa iba't ibang probinsya at bansa. Pinag-usapan siya ng mga organic skincare companies, wellness centers, at dermatological groups. Ngunit hindi nagbago si Lara. Hindi niya ginawang pangmayaman lamang ang biyaya ni Luning. Naglaan siya ng libreng gatas para sa matatanda, bata at magsasakang nangangailangan ng dagdag lakas. Nagpatayo siya ng libreng skin clinic para sa mahihirap na may sakit sa balat. Kumuha siya ng dating walang trabaho upang maging bahagi ng kanyang kabuhayan. Binili niya rin ang malaking bahagi ng kabundukan, hindi upang gawing mansyon, kundi upang gawing eco-friendly grazing facility. Malawak ang damhanan, malinis ang tubig, malaya ang mga kambing, at si Luning na isang pilay at iniwan sa ulan ay malayang nakakatakbo sa ilalim ng araw. Isang hapon, nakaupo si Lara sa ilalim ng puno habang pinagmamasdan ang mga batang anak ng mga manggagawa. May batang nagbabasa sa ilalim ng lilim, may batang nagbibilang gamit ang bito, may batang nakatingin sa malayo, halatang nangangarap ngulit takot mangarap ng malaki. Lumapit si Luning at naupo sa tabi niya. "Luning," sabi ni Lara, "alam mo, matagal ko nang tinanggap na wala akong anak." Hinaplos niya ang ulo ng kambing. "Me!" "Tagaluning, iniisip ko si Mando. Kung buhay, siguro sasabihin niyang tulungan natin sila." "Me!" Ngumiti si Lara. "Gagawa ako ng scholarship para sa mga batang walang pambayad ng tuwisyon, para hindi sila tumigil sa pag-aaral dahil lang mahirap sila." Tumayo siya at tumingin sa malawak na lupain. "Tatawagin ko itong Ninang Lara Scholarship Program." Ilang buwan nang lumipas, binuksan ang unang scholarship center. Simple ngunit maganda ang gusali. May library, silid-aralan, computer room, at maliit na opisina kung saan maaaring humingi ng tulong ang mga bata. May pader na may nakasulat, Ninang Lara Scholarship Program. Para sa batang may pangarap, may pag-asa. Sa araw ng pagbubukas, nakapila ang mga batang scholar. May lumang bag, may kupas na uniforme, may sapatos na malapit ng masira, ngunit ang mga mata nila ay puno ng pag-asa. Tumayo si Lara sa harap nila. Sa tabi niya si Luning, may nakasabit na maliit na bulaklak sa leeg. Tinignan ni Lara ang mga bata. Bigla niyang naalala ang sarili noong walang-wala siya. Naalala niya si Mando. Naalala niya ang mga gabing tahimik ang kubo at wala siyang matawag na anak. Huminga siya ng malalim. "Mga anak," sabi niya. Nagtinginan ng mga bata. Napangiti si Lara, nangingilid ang luha. "Oo, mga anak ang tawag ko sa inyo, kasi mula ngayon, bahagi na kayo ng buhay ko." May batang lalaki na nagtaas ng kamay. "Ma'am Lara, ano po ang itatawag namin sa inyo?" Tumawa ng mahina si Lara. "Simula ngayon, Ninang na ang tawag ninyo sa akin, ha?" Nagtawanan ng mga bata. Isang batang babae ang nagsabi, "Pero ma'am, hindi naman po kami niyang ninang sa binyag." Lumapit si Lara at hinaplos ang ulo nito. "Alam ko, pero parang anak ko na rin kayo. Hindi man ako ang tunay ninyong ina, gusto kong malaman ninyo na may isang taong handang sumuporta sa inyo, maniwala sa inyo, at hindi kayo pababayaan." Tahimik ang paligid. May ilang magulang ang napahid ng luha. "Hindi ko kayo tutulungan para suklian ninyo ako. Tutulungan ko kayo dahil minsan ako rin walang-wala. Alam ko ang pakiramdam ng walang makapitan. Kaya habang kaya ko, gusto kong maging taong masasandalan ninyo." Biglang sumigaw si Nina na ngayon ay dalagang scholar na. "Salamat po, Ninang Lara!" Sumunod ang iba. "Salamat po, Ninang Lara! Salamat po, Ninang!" Napaiyak si Lara. Yumuko siya at inakap ang mga batang lumapit sa kanya. Sa tabi niya, tumayo si Luning. Tumingin ito sa kalangitan. "Me! Me! Me!"
Biglang humihip ang banayad na hangin. Mula sa mga puno, nalaglag ang maliliit na puting bulaklak, parang basbas mula sa kaharian ng mga duwende. Sa di kalayuan, nakangiti ang hari ng mga duwende habang nakatago sa likod ng malaking puno. "Tama ang pinili natin," sabi niya. Mula noon, nakilala si Lara sa buong rehiyon bilang Raina ng premium skincare at dairy. May mga parangal siyang natanggap, may mga dayuhang negosyanteng gustong makipag-partner, may mga pahayagang nagsulat tungkol sa kanyang tagumpay. Ngunit para sa mga batang natulungan niya, mas mahalaga ang isa pang pangalan. Hindi siya ma'am, hindi siya madam, hindi siya CEO. Siya ay si Ninang Lara. Ang babaeng minsang nawalan ng asawa, nawalan ng pag-asa, at halos mawalan ng tahanan, ngunit piniling magmahal pa rin. Ang babaeng nagligtas sa isang pilay na kambing sa gitna ng ulan. Ang babaeng natutong ang tunay na yaman ay hindi lamang gatas, sabon, lotion, lupa o negosyo. Ang tunay na yaman ay ang mga pusong gumaling dahil sa kabutihan. At habang tumatakbo si Luning sa malawak na damuhan, napapanood ni Ninang Lara ang mga batang scholar na nag-aaral, tumatawa at nangangarap. Sa wakas, hindi na tahimik ang mundo niya. Puno na ito ng tinig ng mga batang tumatawag sa kanya. "Ninang Lara!" At sa bawat tawag na iyon, alam niyang ang pangarap nila ni Mando ay hindi namatay. Nag-iba lang ng anyo. Naging pag-asa, naging pamilya, naging himala.